Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin kaisa ng buong simbahan si San Bernardo, Abad at Pantas. Hilingin natin ang kanyang panalangin at matutunawa tayo sa kanyang halimbawa. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo para sa ating mga pagkakasala at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong ko nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita at salita sa at sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Igdasal natin ang pag-atya ng Panginoon sa ating bayan, sa ating bansa, sa malakas na lindol. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Dasal natin ang mga kasama natin ngayong nagsisimba, lalo na yung mga may pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanilang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang iyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaniyahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaniyahan na, naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaniyahan. Umayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kaniyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamang at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaniyahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lubumas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, kapusin niyo ang kanyang mga kamay at paa, itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihiram. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak pang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang talinghaga na sinabi ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito po ay talinghaga ng malaking piking o kasalan at ginamit po ito ng ating Panginoon upang ilarawan sa atin ang katotohanan na ang lahat ay kanyang inaanyayahan sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian, sa kalangitan. Pero ito ay nangangailangan ng wastong na pagtugon sa panig natin sa kadahilan ng bagamat ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat. Hindi naman po ito ibibigay sa hindi karapat-dapat. At bagamat ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat, hindi naman po ito ibibigay ng sapilitan sa ayaw. Kaya naman, kung mapapansin po ninyo, ang isa sa pinaka-focus ng talinghagang narinig po natin ay ang pagsita nung hari sa isang panauhing hindi nakadamit pangkasalan. Na tama lamang naman dahil at tulad ng sabi natin, hindi naman po pwedeng basta inaalok lang ang paghahari ng Diyos sa lahat nang hindi ito bibigyan ng tugon na karapat-dapat. Sabi ko nga po nung nakaraan sa ating pagninilay, kamakailan lang, if we really want to go to heaven, we should live like those in heaven. We should live like those who are going to heaven. Kung gusto talaga nating mapunta ng kalangitan, ay ipakita natin sa ating buhay na gusto talaga natin na mapunta ng langit balang araw. Gayunpaman, wag lang po sanang ma-focus ang pansin natin doon, doon sa hindi nakadamit pangkasalan sapagkat
Kung napansin po nyo sana, meron ng mga nauna na hindi naka-attend ng kasalan. At ito ay yung mga hindi pumansin sa paanyaya ng hari sa kanila. Let us focus doon sa hindi pumansin sa paanyaya ng hari sa kanila dahil sa mga simple at pwede natin sabing valid na kadahilanan din naman. Katulad ng isa, pagpunta sa bukid para magtrabaho marahil. Katulad ng isa na asikasuhin ang kanyang pangangalakal. Mag-focus po tayo dito sapagkat sinasabi rin po sa atin ng eksenang ito na pwede rin pala tayong hindi mapunta ng langit, pwede rin pala tayong hindi pagharian ng Diyos, hindi lang kung tayo gumagawa ng kasalanan, kundi kapag ang paanyaya ng Panginoon sa atin na mapunta ng kalangitan ay hindi natin pinapansin o pinapahalagahan. Yun bang kapag mas pinapahalagahan natin ang mga bagay, relasyon, sitwasyon sa mundong ito, trabaho, negosyo, pamilya, when we prioritize the things of this world more than and even at the expense of the things of the kingdom, ay hindi rin po tama yan. Dahil hindi din po natin pinapakita na gusto rin nating mapunta ng kalangitan pag ganyan. Mahalaga rin pong makita natin ang sinasabi dito dahil sabi ko nga, madalas iniisip natin ang hindi mapupunta ng langit ay yung gumagawa lang ng mga masama sa mundong ito. Pero dito'y sinasabi rin po sa atin na pwede rin hindi mapunta ng langit yung hindi nagpapakasama pero hindi nagpapahalaga o deadma lang sa panawagan ng Diyos sa kanila na magsimba, na magdasal, na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Ganun. Narinig naman po natin yung naging rason kung bakit hindi pumunta sa kasalan yung mga naunang naimbitahan. Hindi naman nila sinabi, ay, hindi kami pupunta dahil galit kami sa hari. Hindi kami pupunta dahil hindi kami naniniwala sa hari. Hindi kami pupunta sa kasalan dahil ayaw naming pumunta dyan. Hindi naman eh. They just didn't care. Mas pinapahalagahan lang nila yung mga affairs nila, yung mga concerns nila, yung buhay nila na po pwedeng hindi naman din talaga intrinsically masama. Pero gaya ng sinabi ko na po sa inyo, nagiging masama ang isang mabuti kung it gets in the way para hindi natin ma-achieve ang mas mabuti o pinakamabuti. At wala nang pinakamabuti pa kundi ang Diyos. Diba? So this reminds us of the danger na pwedeng gawin natin kapag ang panawagan ng Diyos na tayo magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya ay nisnab natin. Sa katunayan, baka nga mas mahirap at mas masama pa ito sa isang taong nakakagawa ng malaking pagkakasala. Kasi ang isang taong nakakagawa ng malaking pagkakasala, pwede pang usigin agad ang konsensya niya, pwede pang agad na magbago, isipin niya kasi masama yung ginawa niya. Pero yung wala ka namang ginagawang malaking pagkakasala, but you just go through life na nagbibigay ng importansya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, pero hindi mo pinapahalagahan ang panawagan ng Diyos na magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Kanya, isurrender mo ang kanyang buhay, ang iyong buhay sa Kanya, idepende mo ang iyong buhay sa Kanya at hindi sa pera, hindi sa karir mo, siya ang pinakapahalagahan mo at hindi ang pamilya mo. Kapag dinededman natin yon, hindi natin kasi iisipin na malaking kasalanan yon eh. Pero yun ay unti-unti na nagiging malaking pagkakasala. At sabi ko nga minsan, mararamdaman, marirealize natin yon kapag yung mga pinapahalagahan natin at expense of our relationship with God ay nawala, sigurado magtatampo tayo sa Diyos eh. Sigurado magagalit tayo sa Kanya. And that will truly show us na all these years, all this time, ay hindi tayo nagkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya, na hindi talaga siya ang ginawa nating pinakamahalaga, kundi yung mga bagay, tao sa buhay natin. Kaya it's also a serious sin. Paano hindi magiging serious sin? Di ba't ang isa o talagang pinakamahalagang utos ay we love God with all our heart. Na ang Diyos lamang ang maging Diyos sa buhay natin at wala na dapat siyang katulad. O, kung yun ang pinakamahalagang utos, edi, pinakamalalang kasalanan ay yung hindi siya ang unahin nating mahalin sa ating buhay. Yung hindi siya ang gawin nating pinaka-priority ng ating buhay. Diba? Para lang din sa isang asawa na hindi nagtataksil, hindi nagkakaroon ng number 2, liban sa kanyang kabiyak. So hindi nagtataksil, pero yung wala ka nang namang time para sa kanya, yung you don't anymore care kahit na nagtatampo siya, hindi ka na gumagawa ng paraan para suyuin siya, yung hindi mo na siya kinukumusta, o yun. Maaaring hindi ka nagtataksil, pero pagtataksil na rin yung ginagawa mo, unti-unti nga lang hanggang sa ito ay mas lumaki na at maging irreversible na. Kaya mag-ingat po tayo, lalong-lalo na yung mga mayroong permis na katwiran, wala naman akong inaargabyadong tao. Nagdarasal naman ako, hindi nagsisimba. At kapag nagdarasal naman ay yung mechanical na lang o kaya ay makapagdasal lang o kapag nagdarasal ay puro hiling lang.
Yung masyado na tayong materyaloso, yung hindi na tayo nangungumpisal, lumilipas ang taon, pa tayo nangungumpisal, yung hindi natin sinusurrender ang ating buhay sa Panginoon, yung hindi tayo nagbibigay ng tsansa upang lumalim ang ating relasyon sa Kanya, yung talagang nandun ang ating malaking pananampalataya sa Kanya. Huwag nating isipin na porke hindi tayo gumagawa ng malaking kasalanan ay okay ang buhay natin dahil naghihintay ng tamang pagtugon ang Panginoon sa atin. Ito po sana ang ipagdasal nating biyaya sa pagdiriwang natin. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, dahil alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, wag nawang maging relax ang aking relasyon sa iyo, na porke alam kong mahal mo ko, ay naintindihan mo ko, kaya okay lang na hindi ako laging nagsisimba, hindi ako nangungumpisal, kaya okay lang na hindi ako nagdarasal ng matagal, kaya okay lang na kapag nagdarasal ako ay dahil may hihilingin lang ako, kaya okay lang na hindi ako nag-establish ng mas malalim na relasyon sa iyo, hindi ko sinesurrender ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong maunawaan na hindi ito ang tugon na inaasahan mo sa akin, sapagkat gusto mo na mas lumalim ako. Hallelujah! Sa pananampalataya ko, sa pagmamahal ko sa iyo, sa pagnanais ko lalo na mapunta ng langit, siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, na maging huwag relax sa aming relasyon, sa aming kapwa, lalo na sa pamilya, na magkaroon din kami ng effort para palalimin ang aming relasyon sa kanila. Na hindi basta namin ipalagay na okay kami kung wala naman kaming ginagawa para mas lumalim ang relasyon namin sa kanila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tulungan ka nawa ng Panginoon na makita ang mga dapat mong gawin sa buhay, yung mga dapat na ma-realize natin, yung mga kinakailangang i-adjust, yung mga kinakailangang baguhin, na hindi na nakatutulong sa relasyon natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Let us not settle for less. Let us keep God, offer to God the best. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat po sa inyong mga tulong.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakais at kapayapaan ngayong ginugunita namin ang abad ni San Bernardo na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ng simbahan sa pamamagitan ni Heso Kristo asamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ngayong San Bernardo ay pinararangalan sa pahamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Heso Kristo na maasahan sa katapatan ay niyahag ng mga sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ka lang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Dasal natin ang ating mga kakilalang yumaman. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Bernardo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihaya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
sa Kanya. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawang bigay sa iyong landas, banal na bansa at sambayanan, binukod ng Ama sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatabang tao at nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatiling naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating inang simbahan. Salamat po sa tiwala na ipinagkakaloob nyo. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother Of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Thank you.